Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa lahat naming mga viewers sa buong mundo. Inanyayahan namin kayo na makipag-aral sa amin tungkol sa mga bagay na napakahalaga sa ating kaligtasan espiritual. So ito naman ang iyong kasama, Brother Fred Tabat, at ito naman si Sister Fee na mag-anyaya sa inyo na magpatuloy tayo sa pag-aaral sa mga hula na natupad at ang hula na hindi pa natupad. At bago tayo magsimula, please like, share, and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga videos namin. So, ang ating naiwan na topiko ay tungkol sa mga hula na hindi pa natupad. At ito ay ipinahayag sa banal na kasulatan kung ano ang mga tanda na yung isang relihiyon na maging katuparan sa mga hula na pararating pa or hindi pa naganap. At ito ay ibigay sa atin sa pamamagitan ng kanilang mga pagtuturo, kanilang mga turo, mga doctrines, sa kanilang mga libro, sa kanilang mga sulat, mapahayag natin na yun ang katuparan sa mga hula, lalo na sa Apokalipsis chapter 13, na dyan mababasa natin ang unang hayop at ang pangalawang hayop, at ano ang kanilang ginagawa or ang kanilang gawain na matutupad sa darating na mga panahon. So, ating ibigay si Brother Fred sa pagpatuloy natin sa ating pag-aaral. Okay, pasalamat tayo sa Diyos na ibinigay naman sa atin ang pagkakataong ito upang maipahayag ng kanyang lingkod, ang kalooban ng Diyos na para tayo makaiwas sa krisis na darating. Kaya nga, ang mga hulay natupad at tiyak na ito ay matutupad. Kaya ito ay paghahanda sa atin na makagawa pa tayo ng panahon para huwag nating matanggap yung tatak ng hayop. So, alam natin na hindi lang isa ang hayop, no, na naglabas sa tubig, no, kundi mayroon pang isang hayop na lumabas sa lupa. So nag-combine sila at yan ay pinanukala ni Satanas na pagsamahin yung dalawa sapagkat hindi makapag-uusig na mabuti ang papa na may ang tatak ng hayop sapagkat wala siyang mga armor, wala siyang mga sandata. No, kaya hinimok niya ang USA na siya ay tumulong at sa hulang ito ay pinakikita muna ng Diyos na itong USA o Amerika ay mayroong likas pa siya ng tupa. No, mayroon siyang likas, no. Pagkatapos ay magsasalita siya ng gaya ng dragon. So ating basahin muli sa Apokalipsis 17 ito, yung huli nating nabanggit, no. 1, 2, patuloy. Ayan. Sa ating pagbasa. Apokalipsis sa kanyang kapitulo 17, versikulo 3. Simula. At ako'y kanyang dinalang nasa espiritu sa isang ilang. At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang hayop na pula, na puno ng mga pangalang pamumusong, na may 7 ulo at 10 sungay. At nararamtan ang babae ng kulay ubi at ng pula, at nahihiyasan ng ginto, at ng mga mahalagang bato at mga perlas, na sa kanyang kamay ay may isang sarong ginto na puno ng mga kasuklam-suklam at ng mga bagay na marurumi
ng kanyang pakikiapid. At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, Hiwaga Dakilang Babylonia, ina ng mga patutot at ng mga kasuklam-suklam sa lupa. 6. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus, at nang aking makita siya ay gigilalas ako at malaking panggigilalas. Namangha siya, dalang takot, no? Sa 6. Ito yung ikalawang, yung babae na nadaanan na natin na yun ay iglesia, at yung hayop ay ang papa, no? Tumutukoy. Tapos ay sinakyan ng babae yung hayop. Yun ay iglesia. Iglesia. Yung babae ay nagsimbolo ng iglesia, church. Sumakay siya sa hayop. Ibig sabihin, ay siya yung nagmamaniho doon sa kaharian yon na hayop. Dahil yung kaharian o hari ay hayop. At inaalam nga natin na ang record na ng kapangyarihan ng Papa ay tumutukoy lang sa isang bansa, yung Italia, na dalawa ang kanilang kapangyarihan. No? Kaya nakasakay yung babae o iglesia na siya yung nagririnda doon sa hayop. So, kaya ito lang, bansang ito, may dalawang kapangyarihan. Walang iba tayong maaalaman sa kasaysayan ng mundo na dalawa ang kanyang dinadalang kapangyarihan. So, ito ngayon. Tapos, ating bigyan din itong size, no? At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at ng dugo ng martir ni Jesus. At nang makita siya ay nanggilalas ako ng malaking panggilalas. May binabanggit dito na lasing sa dugo. Ibig sabihin ng lasing ng dugo ay ibig pumatay. Gustong pumatay. Marami siyang pinapatay ng mga banal. So, babasahin natin dito sa kung ang kasaysayan ng pag-uusig noong 1260 na taon. Yung 22 buwan na hula doon sa una nating nabanggit noon. Nakalagay dito sa kung paano nangyari na dalasing sila sa dugo. Sabi dito sa atin, simulan ko, inusig ng simbahang Romano Katoliko ang mga Kristiyano sa loob ng panahon ng 1,260 taon. Ito na nga yung hinulaang na banggit natin. Ano nangyari? Sa panahong ito ng kasaysayan, kilala rin bilang Middle Ages. So, mapag-aralan din ito ng ating mga kabataan. No? Hanggang ngayon, nababasa nila ito. Yung Middle Ages sa world history. No? Ang simbahang Romano Katoliko ay malakas na hawak sa Europa. At bawat mamamayan ay kinakailangang maging Romano Katoliko. Saan ka? Dito? Dito. So, kailangan. Kaya nga si Magellan ay pinapunta dito sa Pilipinas noong March 15, 21. No? Kasali pa yun sa kanilang mga kagustuhan na buong mundo ay maging Katoliko. Anumang pagkukulang sa ganap na pagsunod sa Papa ay may kaparusahang pahirap o kamatayan. Ito ang umakay sa sistemang Romano Katoliko upang maging isa sa mga mapagmalupit na mga relihiyon na nakilala ng sanlibutan. Ayon sa Vicars of Christ, The Dark Side of the Papacy ni Peter de la Rosa, pahina 180. Dahil sa pagpapanggap sa panampalatayang laban sa simbahan ng Roma, nakatala sa kasaysayan ang pagkamartir ng higit 100 milyong katao. Mabasa nito sa Brief Bible Readings, pahina 16. Dapat nating ihanay
ang Inquisition. So, in the world history, may title doon na chapter na Inquisition. At mababasa natin doon, malalaman natin na yung silang mga hari, yung katuparan sa panaginip ni Nabucodonosor, yung Babylonia, pagkatapos natalo siya sa Medo-Persia, at saka ang Medo-Persia naman ay natalo sa Roma. At wala nang ibang makatalo sa Roma, kundi hanggang sa pagbabalik ni Kristo, yun ang mamumuno sa buong mundo. Tumanin muna natin yung dugo na ating binidebat na lasing sa dugo. Yan. Itong linyang ito, sabi rito sa atin, ay dahil sa pagpapanggap sa pananampalataya laban sa simbahan ng Roma, nakatala sa kasaysayan ang pagkamartir ng higit 100 milyon katao. Binasa ko na yun. Nabasa mo na? Oo. Galing sa Brief Bible Readings, pahina 16. Ayan, ngayon. 100 milyon katao. No. Dapat silang ihanay sa Inquisition. Bilang isa sa pinakamadilim na hatid sa kasaysayan ng sangkatauhan. So, 100 milyon ay, kaya nga sabi rito, yung ginawa nila ay lasing sa dugo. Ibig sabihin, gusto talaga niyang pumatay sapagkat yung kapangyarihang nag-audio dyan sa hayop na yan ay si Satanas. Di ba ibinigay ang luklukan at kapangyarihan. Kaya nakuha nito na nangyari yung hula na 2,260. 1,260 years. Kaya sabi, 100 milyon katao, ini-estimate mahigit pa ito. No. Higit 100 milyon. At ito daw ay hindi dapat makalimutan. Yung Inquisition, Brother Fred, noong 4th year high school ako, napag-aralan namin ito. Hanggang ngayon yan, nasa kasaysayan talaga yan. Bilang isa pinakamadilim. Tinatawag yung Dark Ages. Yan na. Pinakamadilim na kasaysayan sa sangkatauhan. Ang tinunan nito, yung Will Durant, The Story of Civilization, Volume 4, pahina 78. Paari ninyo yan sa basahin din. No? At sa sunod na patutuo, sabi rito, na ang simbahan ng Roma ay nagpadanak ng maraming dugo. Ito yung mababasa sa W.E.H. Leakey, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, Volume 2, 32, 1910 edition. Ayan, diyan yan nababasa, no? Sabi sa atin, nasa ang simbahang Romano ay nagpadanak ng maraming dugong inosente kaysa alin pamang institusyon na umiral sa sangkatauhan na walang protestanteng nagtatanong na may ganap na kaalaman sa kasaysayan. Ibig sabihin, hindi sila makahabol kung bakit nagkaganon ang daming pinatay ng hayop na yon noong panahon yon. Kasi yung mga pinatay, Brother Fred, ay tinatagurian nilang heretics or herehes. Ayan. Yung mga tao na wala namang kasalanan. Binakita pa tayo nila. Ang nangyari doon, ayaw nilang tumanggap sa linggo. Nanindigan sila sa Sabado, kaya tinatawag silang mga banal. Ngayon, sabi rito sa atin, mararating natin yon. Sabi rito sa atin ay sa dami ng kanyang naging biktima at tiyak na hindi magagawang isipin ang paghihirap ng kanilang mga dinanas. Dahil patuturo, basahin mo yung patuturo. Sila na rin ang nag-ano nun. Yung sa Catholic Encyclopedia, Volume 12, pahina 266, makikita ng mambabasa
ang isang mahabang lathala na naglalarawan sa kapamahalaan ng simbahang Romano Katoliko sa pagpaparusa sa mga irihe or in English heretics, na ang tanging kasalanan ay ang pagiging mga Kristiyanong naniniwala sa Biblia. Dahilan lang sa babasa nila o pagsunod sa Biblia, inituring silang mga kriminal, mga irihe. Ano ba ibig sabihin irihe sa heretics? Mga hindi yun ay mga rebelde sa kanilang mga pamamahala. So, ayaw nilang sumunod ng linggo. Yun. Kaya ito ay napakasilan ng mga pangyayari. Sa pagiging mga Kristiyanong naniniwala sa Biblia. Yan. And history repeats itself at our time. Pero mo yun, naniniwala lang siya sa Biblia at sumusunod. Pinapatay. 100 milyon ang napatay ng mga tao. So, walang ibig sabihin, walang makahabol sa Papa. Kung ano man yung pasunod, di ba? Nagsabi na siya talaga yung hari. Siya ang masusunod. Siya Diyos na dapat humatol. Walang maghusga sa kanya. Napakalaking pamumusong talaga ang ginawa nila. Kaya ito ang kasaysayang ito ay mauulit. Pagdating doon sa magsasalita na ng dragon, yung tupa. Yung nakamamatay na sugat na gumagaling, Brother Fred, ay tumutukoy yan sa Romano Katoliko. Yung nakamamatay na sugat, yun ang hulihin nga yung Papa, di ba nabasa na natin yung record na ni General Bertier. Si Pius, si Pope Pius the Basahin mo itong ito. Okay. Nakamamatay na sugat, gumaling. Bakit gumaling? Noong Hunyo 7 sa Roma, magmula nitong alas 11 ng umaga, mayroon ng bagong malayang estado sa mundo. Nang panahong iyon, si Premier Mussolini nakipagpalitan kay Cardinal Gaspari, kalihim ng estado ng kapapahan, kumakatawan kay Pope Pius XI. Kaya mula noon, nagilik na muli ng Papa. Kaya gumaling ang sugat. Ibig sabihin, nagkaroon na muli ng Papa. Dito naman sa parting ito, ay saka naman lumabas nga yung ating napag-aralan na hayop na galing sa lupa. So, doon sa 13:11, basahin mo rin yon sa Apokalipsis, sa 11 hanggang 18. At nakita ko ang ibang hayop na umaahon sa lupa. Tandaan natin, galing yung una, galing sa tubig. Galing sa tubig. Sige. At ngayon, yung ikaruha, yung pangalawa, at nakita kong ibang hayop na umaahon sa lupa at may 2 sungay na katulad ng isang kordero. At siya ay nagsasalitang gaya ng dragon. Ang dragon ay si Satanas. 12. At kanyang isinasagawa ang buong kapamahalaan ng unang hayop sa kanyang paningin. O siya ang gumaganap. Siya tumutulong, gumaganap. Tinutulungan niya yung unang hayop. Wala nang power yun sa military. At pinasasamba niya ang lupa at ang nananahan dito sa unang hayop na gumaling ang sugat. Tinutulungan niya na mag-usig. Yung tinutulungan niya na yung mga taong nananahan sa lupa ay sasamba sa unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. So mayroon ng bagong Papa. At siya ay gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat makapapagbaba ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa at sa paningin ng mga tao. 14. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanyang ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng iisang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng taba at nabuhay. Yan nga, yan tinutulungan na papatuloy.
Sa versikulo 15, at siya'y pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Yan. So, the Inquisition, yung Dark Ages before, mauulit sa Yan. panahon na ipagbatas na yung pangingili ng linggo. Tapos, yung sabi Sa niya ay versikulo ipapapatay 16, ang lahat na hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Kapag siya nagsalita na ng gaya ng dragon, sa ngayon, ang tupa na kumakatawan sa Amerika. Amerika, dalawa rin ang kapangyarihan ng Papa. Amerika, USA na pag mabait siya sa ngayon, hindi pa nagagawa, inihula pa lang na mangyayari yun. Kaya may panahon tayong magbago. Tayong mga tao na yun palang mangyayari na order uli ng mga kamatayan kung hindi tatanggap sa tatak ng hayop. Wala naman tayong makikita, Brother Fred, sa buong sanlibutan na pinaka-powerful. Na kahit yung mga presidente, mga hari, mga prime minister ay hahalik sa kanyang paa. Yun na nga. No? Dahil sa kanyang suot sa paa ay may cross doon sa ibabaw at doon sila hahalik. Kaya yung lasing sa dugo, muling mauulit na ipapapatay. So ngayon, salamat sa Diyos nga inihayag niya ito na tayo ngayon ay para huwag tayong tumanggap ng tatak ng hayop na walang iba kundi yung linggo. Pero hindi lahat, Brother Fred, ang kanilang mapatay. Dahil yung 144,000 ay may ibang kontay doon. Yung 144,000. May iba tayo. Yun ay mga taong maging martir, manindigan sa mga nakasulat sa Biblia. At sila ay malampasan nila yun lahat, hindi sila mamamatay. Kahit yung mga powerful na mga weapons na gagamitin nila, hindi natatanap sa kanilang katawan dahil sila ay pinipreserve ng Panginoon. Yan talaga yung babalikan ni Kristo. Kaya kahit sino, kung magsisikap siya sa kanyang panampalataya ay manindigan, pwede siyang maging ka-member sa 144,000. Manindigan sa salita ng Panginoon. Ayun. Yung iba naman, sabi ng propeta, yung mahihina na alam ng Diyos na hindi kaya, patutulugin. Ibig sabihin, papahingahin na sila. Una. Dahil yun naman kamatayan, pagtulog lang yun. Kaya yun ang mangyayari, no? Yan ang gagawin nila. Ipapapatay. Ngayon, puntahan naman natin yung ano sabi ng Diyos. Diyan sa parte niyan, kung halimbawa ang tao ay tatanggap. Di ba, Apocalypse 14, 9 hanggang 11. Basahin mo. I-compare natin yung dalawang na ipapapatay kung hindi pa man natapos, no? May isa pa. Hindi pa ako nakadaan sa hanggang 18. This is 15 pa ako hanggang 15. Pero babasahin natin itong 14, 9 para ating hindi, tapusin mo na muna yung para maihambing. Hanggang 18. Okay. Sa 16, pipiliting mo tumanggap. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman, at mga dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ayan. Sa ngayon, pwede pa tayong magsanay. Hindi tayo makapagbabago na sanay ka sa linggo, sanay ka sa yung dating ugali ngayon, hindi ka makakapagbago agad kung andyan na yung panahon at tukwal na. Kaya ngayon, nalaman natin, ngayon ang panahon na utay-utay nang magbago. Kasi ngayon ang panahon na iwala na yung linggo. Kaligtasan. Kaligtasan ang ating hinaharap. Buhay at kamatayan ang nakataya diyan. Nakatala talaga sa Biblia na yung mga tanda na gagawin nila. Papatayin ang mga taong hindi tatanggap sa tanda ng hayop. Pero walang problema yan, Brother. Ay, wala naman yun. No, na sa kung sa yung pagtayo,
sa hindi nimo pagtanggap sa Saka- tanda ng hayop, ay kahit papatayin pa tayo. Oo. Kung mamatay man, kung ipahintulot ng Panginoon na tayo ay mamatay, pag dating niya ay gigisingin naman at bubuhayin ulit. Pagtulog lang yun. Pagtulog. Ngayon, Sa basahin niyo yung versikulo 14. 17. Ha? At nang huwag makabili o Oo. makapagbili ang sino man kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Sa 18, dito may karunungan ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat isiyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Ayan. Yung hindi makakabili, hindi na pabibilhin. At hindi na rin pwedeng magpabili sa kanilang mga kalakal. Puputuli na ang iyong karapatan sa mundo. Mayaman, ang sabi riyan, mayaman at mga mahirap. dukha. Mayayaman at mga dukha, mga laya at mga alipin. Saka maliliit at malalaki. Bata Mga dukha, at matanda. Pipilitin niyang maging, tumanggap sa tanda. Ngayon, tingnan natin naman ang babala ng Diyos diyan kung tatanggapin natin. Okay. 14, 9. 9 hanggang 11. Tingnan natin, Ang compare ibang natin. anghel, sa versikulo 9, at ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kaniyang noo o sa kaniyang kamay, Jis, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. So, yung tumatanggap, yun ang kanilang madanasan. Yung tumatanggap sa tanda ng hayop at susamba sa kanyang larawan. Basa mo na sa 11. Hindi Sa pa. 11. At ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang, magpakailan-kailanman. At sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisamba sa hayop at sa kanyang larawan at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. So, panurusahan. Hindi ka makabili, hindi ka makakakain. Di ba? Dahil ang unang bilihin sa sanlibutan ay pagkain. Kaya ginawa ng hayop, o-order dyan, pati ng Amerika, katulong na hindi maano pabilin kung hindi mo tatanggapin yung tanda ng hayop. Pero ano naman sinabi ng Diyos? Sila ay iinom sa alak ng kagalitan ng Diyos. Nang walang at sa apoy apoy at asupre. Na walang hanggan. At saan sabi dyan? Walang hanggan. Kaya, alin na pipiliin mo? Yan ang tanong natin ngayon. Pwede ka nang makabili, okay, nakaligtas ka ng ilang araw lang, ilang panahon, pagkatapos isusugba ka naman sa apoy ng Diyos. Ngayon, kung ikaw naman ay hindi tatanggap at sa Diyos ka, bagamat mamatay, ay muling mabubuhay. Kaya mamatay ka pa sa gutom, hindi ka nakapagbili. At saka mayroong paraan ng Diyos na kailangan tayong mabuhay na sa produkto ng lupa para huwag na tayong bumili nung nasa mga grocery, palengke, mga pagkain dati natin kinakain na yan. May pag-aaral tayo niyan, yung bakit tayo pinaawat na sa mga laman, no? Abangan na lang natin yung pag-aaral na yan at atin niya bubuksan. Kaya napakasila, no, ng mangyayari na Amerika ang order kasabay ang hayop ang unang hayop ang nag-order, bibigyan naman ng aksyon ng Amerika. Ikalawang hayop yung order dahil siya tutulong. Kaya buhay at kamatayan ang nakataya dito sa pag-aaral na ito. Napakahalaga ito. Yung mga nasa linggo ay may panahon pang sila ay magbago. Gawa nung wala pa silang tatak ng hayop hanggang hindi dumadating yung sandilo. Kung hindi pa yung iba ipagbatas, para bang i-impose as law
sa lupa, hindi pa tayo nakatanggap ng tatak. Hindi pa. Oo. Pero pag nakadumating na yung actual na yan, na pinahanda tayo, kaya inihayag ng Panginoon, at pinanggap mo yan, wala ka ng kwan. Wala ka ng kawala. Oh. No. Kaya tayo ay laging manalangin at pasalamat sa Diyos na alam natin ang mangyayari sa huling araw. No. Tayo ay inanyahan ng Diyos na huwag nating tanggapin yung hayop. Sabi naman dito sa atin, sa Biblia, ay sabi rito, sa 10:28 ng Mateo, ating tingnan ang pagbibigay kalakasan sa atin ng Diyos para tayo huwag manghina. No. Mateo Kapitulo 10, sa kanyang 28. versikulo 28, sabi dito, at huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Yan. Datapwat, hindi na nga kakapatay sa kaluluwa, kung di bagkos ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ayan. So, ibig sabihin ng Panginoon, hindi mahalaga ang buhay dito sa mundong ito. Huwag daw nating katakutan sapagkat marami namang tao na nabuhay na. Naroon na rin si Kristo, yung ang katulad nating katawan ay naroon na sa langit, di ba? Ngayon, naroon na si Elias, naroon na si Enoch, nandoon na si Enoch pa, nandoon na. At si Moses, nung mabuhay, dinala na sa langit. Marami na ang tao sa langit na dinala galing sa kamatayan. No? Kaya pagpalakas ito sa atin na huwag lang tayo tumanggap nung tanda ng hayop at kahit tayo mapahamak o mamatay, ay tayo ay ililigtas ng Panginoon at isusuri yung buhay. So wala na tayong oras. Hanggang dito na lang tayo, Brother Frank, at ipagpatuloy natin ito. Maganda ito. Tandaan natin. Yung maigi ang mga ganitong pag-aaral, no? Sige, tuloy. Okay. So, dahil ito ay mahalaga sa ating kaligtasan. So, hanggang dito na lang kami. Ang Diyos ay magpapala sa ating lahat. At para kayo ay ma-update sa aming mga videos, please like, share, and subscribe, and click the notification bell. So mga kapatid, God bless sa lahat.